Tulad sa Quezon City Jail, siksikan din na para mga sardinas ang mga inmates sa Manila City Jail. Lalo pa raw dumami ang mga nakakulong doon mula nang paigtingin ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Exclusive. 1847 itinayo ang Manila City Jail at sa edad ng estruktura nitong nasa mahigit isang siglo na, walang halos nagbago sa itsura, naglabasan pang lalo ang mga problema. Kung ang pamunuan ng Manila City Jail ang tatanungin, tatlo ang pangunahing problema ng prison facility na ito. Una, congestion o yung sobrang dami ng bilang ng mga bilanggo. Ikalawa, ang pagbaha sa kada uulan. At ang ikatlo, ang pagkakaroon ng mga informal settlers sa gilid mismo ng bilangguang ito. Ayon sa Manila City Jail, nagiging sapa ang prison facility na ito tuwing umuulan. Mula sa main entrance at sa tanggapan ng jail warden hanggang sa mga selda at pagamutan ng mga bilanggo, lumulubog sa baha. Bubong po namin butas-butas eh. Okay. Pag umuulan, paano? Yan po sa lamesa. Nakaupo kami, iba na nakatayo. Hanggang ngayon, patuloy naming dinadanas. Nagpapasalamat nga kami sa lokal na pamahalaan. Kahit paano, napansin nila kami. Para sa 1,200 na inmates lang ang Manila City Jail batay sa disenyo nito. Pero ngayon, nasa 3,700 na ang mga bilanggong pinagkakasya sa mga selda at pasilyo. Ngayon, sa sobrang dami nila dito, gumawa na sila ng mezzanine. Okay. Kung tawagin nila dito to, LRT. Bakit ito LRT? Nasa taas eh. Parang dumadaan sa LRT. Nananatili pa rin naman daw banta sa seguridad ang mga informal settlers na nasa tabi mismo at nakaibabaw pa sa bakod ng Manila City Jail. Ilang beses na rin nasunugan ang lugar ng informal settlers. Gusto ng pamunuan ng prison facility na itaas ang bakod at mapaatras sa mga bahay na nakadikit sa bilangguan. Pero pondo ang kailangan at daraan pa raw ito sa proseso. Yung mga bintana niya, nakapag-sneak in ng kontraband. Pag binato mo sa bintana, bagsak na rin. Yes, napakabilis nun. Emil Sumangil, GMA News.